umaapila po yung mga kabataan kay Chis Escudero, mga bossing. Bakit daw ho? O, pakita ko sa inyo. Ayan. O, di ba? O, sabi, and elite and dynastic rules. Sara Duterte, panagutin. Sasabihin na naman ng mga DDS nito, NPA na naman itong mga bata na ito. No? Sasabihin ng mga DDS, NPA kayo. Yung mga vlogger po na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, sasabihin na naman niya, NPA kayo. Yung NPA ninyo, mga kinang nanay ninyo, ayun, nagtatago. Di ba? Dahil wanted. Oh, siya yung nagturo, di ba? Siya yung nagturo na magsunog ng gulong doon sa mga KOJC. Yun ang totoong NPA ho, mga kababayan. Pakinggan ho natin itong mga kabataan na ito, mga bossing, na talagang galit na galit kay Chis Escudero eh. Ang gusto, ipa-inhibit si Chis Escudero, mga boss. Oh. Ibang mga student leaders. Yan. Oh, pakinggan nyo ho, mga boss. Sasamahan ng progresibong kabataan at kasama namin yung iba't ibang mga student leaders, iba't ibang mga student councils mula sa iba't ibang eskwelahan, gaya ng Ateneo, ng UP at iba't iba pa na nananawagan at magpapasa kami. Sandali lang ha. Sampal sa mukha nila nila Chis Escudero. UP. 'Di ba doon siya nag-aral? Imbis na sana ho ipinagyayabang siya ng UP. Ang Senate President ng Pilipinas ngayon ay galing dito sa UP, pero hindi ho. Kinokontra ho yung mga naging hakbang o yung mga ginagawa ni Chis Escudero ngayon, mga bossing. Dahil ang sabi nga nung malalaking mga universidad, napakasimple lang Simple lang. Shall forthwith, ituloy, mabilisan, agad-agad. Pero yun po ba ang ginagawa ng Senado ngayon, mga kababayan? Hindi. Di ba? Hindi yun ang ginagawa ng Senado, mga bossing. Malayo po ang ginagawa ng Senado doon mismo sa gusto ng konstitusyon. Kaya naman po hindi natin masisisi yung malalaking universidad o pati yung San Beda. Di ba dyan din nag-aral ang Vice Presidente? Imbis na ipinagmamalaki sila niyan, mga kababayan, wala. Ikinahihiya. At eto, talagang kinukontra yung mga galaw nila. Sabi ni God Servant Tritons, delaying tactic ng mga dilawan, DDS. Yung aming open letter para sabihin kay Senator Chis Escudero, umatras ka na dyan, mag-inhibit ka na. Hindi, nakakahiya naman po talaga Tsaka yung mga Duterte, yung mga Duterte Black, mga kababayan, biruin mo ha, sila yung mag-judge. Pero makapal nilang sinasabi, makapal ang mukha nilang sinasabi, talo na ang impeachment. Hindi dapat matuloy ang impeachment, mga bossing. Bakit to? Hindi ho dapat sila tumatayo bilang isang abogado ng Vice Presidente kasi sila ho dapat ang tatayo, mga kababayan, bilang judge. Magdedesisyon. Hindi sila yung magiging pagtanggol. Pero ano po ang nakikita natin? Robin Padilla, magiging judge yan. Sa Hague pa lang, sinasabi niya na, yung March, kailan ba nahuli ang dating Pangulo? March 11. A 12, a 13, nandoon na sila sa Hague. Sinasabi niya na doon na pipigilan niya ang impeachment. Hindi naman siya ang abogado. At malabong kunin siyang abogado. Una-una, hindi siya abogado. Pangalawa, yung utak hindi pang abogado. Paano yun? Di ba? Makita mo, kung example mga kababayan, ako, kalaban ninyo, tapos ang judge natin si Robin Padilla, nakita nyo, lagi kong kasama, lagi kong kausap. Amy Marcos, yun. Isa din yun. Di ba? Iisipin nyo, ano mararamdaman nyo bilang kalaban ko? Ay, wala na. Talo na tong kaso ko na ito. Bakit? Napatunayan ba nila na talo yung kaso mo? Hindi. Kaibigan nung kalaban ko, yung judge o yung maghuhukom.
O di po ba? Kaya itong mga kabataan na ito, mga bossing, bukas ang kanilang pananaw, bukas ang kanilang isipan kung ano yung mga nangyayari, no, sa ating bayan. Oh, doon sa iyong pagiging senator judge at sa iyong pagiging presiding officer doon sa impeachment process ni Sara Duterte bilang Vice President. Dahil dapat lang. Dapat lang ho, mga kababayan, idagdag mo na yung sila Joel Villanueva. Oh, walang ibang ginawa kundi si Boy Dila, si Marcoleta. Dapat hindi na din mga kasali yan, mga bossing. Kasi hindi po para sa bayang Pilipinas ang gusto nila o ang trip nila. Ang gusto lang po nila maipagtanggol ang vice-presidente. Kaya nga po lagi natin sinasabi dito halata sila na sila yung first layer o yung nasa unahan na pangdepensa ng vice-presidente. Di ba kabayan ko, kapatid ko? Oh. nga, sa loob ng matagal na panahon, hindi naman siya tumitindig para ituloy itong proseso na ito. Wala. Tingin ko nga, isa din si Chis na natatakot Baka mamaya balikan siya ni Inday Sara Duterte. Baka habang nagja-judge sila o habang nakaupo sa gitna si vice-presidente, kakapal naman ang mga mukha ninyong mga senador kayo. No? Alam ko kung ano mga ginawa ninyo sa inyong mga budget. O baka yun ang kinatatakutan nitong mga senador na ito. Di ba? Kaya ho yun ang kinatatakutan ng mga senador na ito. Kaya po, takot na takot silang matuloy ang impeachment. Mabalikan sila. Nagmamalinis kayo dito. No? Gusto nyo akong usigin. Gusto nyo akong litisin. Tapos alam ko naman, meron kayong mga kabulastugan na pinaggagawa. Oh, yari. Sabi ni Sir Jorge Edralin, for sure yan, baka nasabihan ni Hart si Senator Escudero na mag-ingat kay BP Sara dahil alam nila kung ano ang pwedeng gawin. Busy din yun si Hart sa pagrampa sa ibang bansa. Tuloy itong proseso na hinihingi na sambayanan. Ang nangyayari, nagiging usapin lang ito nila nung mga nakaupo dun sa gobyerno, nila na mga balimbing na ang layunin lamang, especially si Senator Chis, manatili na yung mga kaalyado niya, kung sino man yung malakas dyan, kung Duterte man yan o Marcos man yan, ay alyado pa rin niya hanggang sa susunod na term ng Senado. Gusto lang niya na manatili sa kapangyarihan. Ganito, ang gusto ni Chis, maging tuloy-tuloy ang pagiging Senate President niya. Yun lang ho yun. Nakahawak na ng kapangyarihan na pinakamataas sa Senado Siyempre, ayaw niya nang pakawalan yan. Di ba? Kaya yung mga kagustuhan nung Duterte Black, mga bossing, talaga namang kailangan pakinggan niya. Kasi doon mas malaki ang makukuha na boto ni Chis Escudero upang sa ganon, mas manatili siya, mga bossing, sa pagiging Senate President niya. Yun, napakasimple. Di ba? Kapag hindi niya sinunod yun, malamang ho, hindi siya iboboto niyang mga yan. Malamang ho, mga kababayan, hindi na siya magiging Senate President sa 20th Congress. Ayaw niyang mangyari yun. Di ba? Ngayon, eto. Sige, tuloy natin. Tapusin na natin to. At hindi natin yun papayagan. Kailangan natin na magpatuloy na yung impeachment process. Kailangan natin na magkaroon na ng hustisya dito sa ating bansa. Yun lang po. Isa sa nakikita ko dito, yung pag-delay nila, yung delaying tactics nila, mga kababayan. Isa yan doon sa, kumbaga parang, kapag dinelay, tumagal ng tumagal, ang magiging reaksyon ng taong bayan dyan, mawawala na ho ng gana. Tatama rin na ho ang bayan, mga kababayan. Pag tumagal na tumagal, dahil nakikita nila, sasabihin nila, naku, wala namang mangyayari sa impeachment. Kasi puro mga kaibigan ni Sara Duterte yung nandoon sa Senado. Tignan mo nga, hinaharang nila, Di ba? Tingnan mo nga, hinaharang nila, ganito, ganyan. Sabi ni Lando Ferrer, paulit-ulit nyo na lang sinasabi kay SP, ala namang nangyayari. Kasi talagang hindi papakinggan at hindi papansinin ni Chis Escudero yan.
Dahil ho, mga kababayan, pag pinansin niya yan, masasapul siya agad-agad doon sa Fort Meade. Oh, yun lang ang itatanong sa kanya, mga bossing. Yung paghamon po ni Senador Ping Lacson sa bawat isang miyembro ng Senado, wala pong papalag doon. Tingnan nyo, hindi nila pinansin, mga kababayan. Yung paghamon ni Senator Ping sa kada isang mga senador ho. Bakit ho, mga bossing? Kasi alam nila na isang word lang ang ipambabala sa kanila ni Ping Lacson. No? Yung Fort Meade, ano ang nangyari doon sa nakasulat sa konstitusyon na Fort Meade? Yun lang ho. Tapos wala na. Tameme na ho yung mga yan. Lalo na yung Duterte Black. Lalo na si Chis Escudero. Matatameme na lang ho yung mga yan, mga bossing.